At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, SM Foundation kabalikat sa kabuhayan suportado ni Mayor Vicente B. Amante. Isa na namang sentenarya ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng 20,000 cash benefits. City Administrator Larry S. Amante patuloy sa pamamahagi ng mga medical equipment. PWUDs sumailalim sa CBDRP ng City Anti-Drug Abuse Council. Nag-uulat. Isa na namang sentenaryo ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng 20,000 pesos cash benefits. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante ay agarang naibigay noong May 10 ang 20,000 cash benefits sa isa na namang sentenaryo ng lungsod ng San Pablo. Si Ginang Fidela M. Sigoral ng Barangay 3D ay tumanggap ng nasabing cash mula sa Office of the Senior Citizen Affairs Office sa pamumuno ni na OSCA Head Efren B. Asusano, Administrative Officer 3 Josephine Velasco, OSCA Staffs Maria Reylena at Salvador Ortiz at Cashier Leo Esconde mula sa City Treasurer's Office. Kasama ni Nanay Fidela sa pagtanggap ng nasabing benepisyo ang kanyang anak na si Kagawa Joben Sigaral. Leila Galicia, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante patuloy sa pamamahagi ng mga medical equipment. Patuloy ang pamamahagi ni City Administrator Larry S. Amante ng iba't ibang medical equipment sa mga nangangailangang mga tagalunsod ng San Pablo. Noong May 12 ay namahagi ang butihing City Administrator sa San Pablo City Multipurpose Convention Center ng mga wheelchairs, quad cane at walker. Tumanggap ng wheelchairs sina Cecilia Tongol ng Santa Elena, Violeta Manalo ng San Isidro at Dominga Iglip ng 3C. Sina Dina Manalang naman ng Bagong Bayan ay binigyan ng quad cane at si Susan Munoz ng 5C ay tumanggap ng walker. Justin Glorioso, nag-uulat. Person who used drugs sumailalim sa rehab program ng City Anti-Drug Abuse Council. May 11 persons who use drugs ang sumailalim sa community-based drug rehabilitation program ng isang programa ng City Anti-Drug Abuse Council sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante, CADAC Chairperson. Ito ay sa pagtataguyod ni Maria Armela Quino, Substance Abuse Prevention Program Coordinator ng City Health Office at CADAC Focal Person Purificacion Morales. Nagsagawa sila ng cleanup drive sa may Sampaloc Lake at dumalo sa lecture ukol sa gender sensitivity at spiritual upliftment. Ang naturang rehabilitation program ay tatagal ng 6 na buwan. Ninyo Pagdonsulan, nag-uulat. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. Pag-uulat mula sa BIO Santa Veronica. Misa ng pasasalamat ng Barangay Santa Veronica noong May 15. Panawagan para sa early registration ng Kinder at Grade 1 mula May 10 hanggang June 9. BIO San Diego, weekly cleanup drive para sa pagpapanatili ng kalinisan sa barangay. Pagroronda sa bawat purok upang masiguro ang katahimikan at seguridad sa barangay. BIO Solidad, Purok Kamustahan sa Purok 5, Purok 4 ng Barangay Solidad. Laro ng lahi sa Purok 6 para sa Barangay Council for the Protection of Children Diversion Program. BIO 3A, Optical Mission Eye Consultation handog ni Councilor Carmela Acevedo. Tuwirang pakikipag-ugnayan sa CTMO para sa paglilingkuran at pagsiserbisyo para sa mamamayan. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office.
Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito